ni Kaka. Kwento ni Kathleen Kisha Constantino. Guhit ni Ara Villena. Pauwi ng Pampanga si Kaka kasama ang kanyang mama at papa. Sabik na sabik siyang makita muli ang kanyang lola matapos ang matagal na panahon. Tuwing umuuwi sa probinsya sina Kaka, madalas niyang sinasamahan ang kanyang lola na mamalengke. Sabay silang namimili ng iba't ibang sangkap na gagamitin ni lola sa mga ulam na lulutuin niya. Habang nasa biyahe, ikinukwento ni Kaka sa kanyang mga magulang ang mga gusto niyang lutuin ni lola. Tosino, sisig, morcon, tibok-tibok at ang kanyang pinakapaborito na bringhe. Excited na ako para sa luto ni lola. Lalo na dun sa dilaw na kanin na may manok tapos may itlog sa ibabaw. Yung bringhe. Napahaba na ang kanilang kwentuhan nang mapansin ni Kaka na wala na siyang masyadong nadadaanan ng mga gusali. Mama, bakit puro damo na lang ang nakikita natin dito sa highway? Tanong ni Kaka. Hindi yan damo, anak. Sagot ng kanyang mama. Palayan yan. Diyan galing ang bigas na ginagamit ni lola para sa bringhe. Pero lahat ng ginagamit ni lola sa pagluto, binibili namin sa palengke. Nagtatakang sinabi ni Kaka. Sinimulan ni mama ang pagkukwento. Ang mga nabibili sa palengke, tulad ng prutas, gulay at bigas, ay galing sa tanim ng mga magsasaka. Nakikita mo ba ang makina sa palayan? Yan ang araro na ginagamit para ihanda ang lupa sa pagtatanim. Minsan, gumagamit naman sila ng kalabaw. Dagdag ni Papa. Bukod sa lupa, inihahanda rin nila ang mga punla. Nagtatanim sila ng mga buto at kapag malaki-laki na sila, inililipat ang mga ito sa palayan. Patuloy na nagkwento si Mama. Gaano po katagal tumubo yung palay? Tanong ni Kaka. Mga 3 buwan. Sabi naman ni Papa. Habang tumutubo ang mga ito, pinapaapaw ang mga palayan sa tubig para maiwasan ang sukal na damo. Pinapaagos at inaalis ang tubig bago lagyan ng pataba ang mga tanim. Kapag dilaw na ang mga butil ng mga palay at nagsimula na itong yumuko, pwede na itong anihin. Pinapatuyo ang palayan at puputulin ang mga tangkay. Hinihiwalay ng isang makina ang mga butil mula sa tangkay. Tapos, pwede na pong iluto ang bigas? Tanong ni Kaka. Hindi pa. Sumagot si Mama. Kailangan pang patuyuin ang mga ito sa ilalim ng araw bago isalang sa makina na nagtatanggal ng kanilang balat. Ang produkto nito ay ang bigas na ibinibenta sa palengke. Namangha si Kaka sa kwento ni na Mama at Papa. Tulad ng kanilang paglalakbay, pauwi ng probinsya, mahaba at mahirap na proseso pala ang pinagdadaanan ng bigas bago makarating sa palengking binibilhan nila ni Lola. Katas ng kasipagan ng mga magsasaka ang bawat sangkap na laman ng kanyang paboritong mga pagkain. Binuksan ni Kaka ang bintana ng sasakyan at sumigaw ng malakas. Maraming salamat po! Hindi man siya narinig ng mga magsasaka na nagtatrabaho sa mga palayan, tuwang-tuwa pa rin si Kaka na malaman na sila pala ang dahilan kung bakit may iba't ibang sangkap para sa mga masusustansya at masasarap na pagkain na nasasabik na siyang tikmang muli.